Hello, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Sister Sharon Reyes. Hello, Sister. Magandang gabi po sa inyo at sa mga kapatiran po dyan sa Body of Christ, sa pangunguna po ni Brother Romel Valencia at mga kapatiran po dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ganoon din po sa ating mga ibang kapatiran from Luzon, si Brother Johnny Kiming, si Brother Katindoy, at saka yung sa mga believers dyan sa All Scripture Bible Fellowship, and sa mga kaibigan po natin sa bandang Tarlac, sa Central Luzon, sa Hilagang Luzon muna tayo, and then sa Gitnang Luzon, at maging sa Silangang Luzon. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ganoon din po sa mga kapatiran natin from Mindanao and Visayas, sa aking pong mother-in-law, si Mama Aleli, diyan po sa Pasig, si Tita Gina, diyan po sa Pasig, yan po mga kapatiran po natin dito sa San Mateo Rizal. Yung aking pong nanay din po, si Mama Milet, diyan po sa Negros, sa aking pong mga kamag-anak po diyan sa Negros. Magandang gabi, maayong gabi sa inyong tanan, at ganoon din po sa mga kapatiran natin diyan po sa Cebu, sa Bohol, sa Leyte, at sa iba't ibang bahagi po. Hindi ko po ma-mention po ang inyo pong mga pangalan, lahat-lahat po, no? Pasensya na po kayo dahil ako po ay makakalimutin sa pangalan. Pero magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon sa another opportunity. Okay? And of course, good evening sa aking family, kay Andrea, kay Joshua, Timothy, at sa mga kapatiran po nandito, si Micah, si Ma'am Ami, at sa mga kapatiran natin sa San Mateo Rizal. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Please, magparamdam kayo dyan sa comment. Bumati man lang kayo ng magandang gabi or taga saan po kayo para ma-mention ko kayo. Baka makalimutan ko po kasi kayong batiin. Para naman at mabati ko po kayo, at isa pong malaking pagpapala na kahit man lang, no, mabati po natin ang mga kapatiran. Kahit si Apostol Pablo, binabati niya yung mga kapatiran. Greet everyone. Mababasa natin yan sa kanyang mga sulat. Greet, batiin. So, nais ko kayong batiin. Nais ko kayong batiin kung kayo po ay nanonood kasama sa akin ngayong gabi, dahil every Friday po ito, at dahil ito po yung aking bakanting oras sa trabaho, kaya mga kapatid, bibigyan po natin bigyan po natin ng wait lang mga kapatid.
Ayun, para naman sa ganun ay hello, magandang gabi po, Sister Luz. Magandang gabi po sa inyo. At salamat sa Panginoon sa inyo pong panonood, mga kapatid. Salamat sa inyo pong pag-join. Okay, abang-abangan lang po muna natin po yung mga ibang pong kapatiran po, ano. Okay, para sa ganun ay sabay-sabay po tayo. Okay, sabay-sabay po nating batiin ang mga kapatiran po natin. Okay. Ayun. Keep them coming. Comment lang po kayo. At babatiin ko po kayo, mga kapatid. Ayan. Habang inaantay natin yung ibang mga kapatiran to join us sa ating pong live. Okay. Magandang gabi po. Attorney, magandang gabi po sa inyo, attorney. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Pampanga, Angeles, Pampanga. Magandang gabi. At sa mga kapatiran po natin dyan ng mga men in the church, sa Body of Christ, magandang gabi po sa inyo. Brother Vernon, Brother, sino pa po ba na Brother Edgar, at sa ibang mga men po dyan, Brother Romel. Hello, good evening po sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. It's good to see you. Parang kailan lang po, no? Last Friday, maganda yung ating pinag-usapan. So, marahil mayroon na kayong mga naka-structured na study. No? Ano ba talaga yung pinuntahan ni Apostol Pablo, yung paradise. Okay? Yan naman po ay tuloy-tuloy na aral natin. So maganda po. Keep them coming, mga kapatid. Keep your comments coming and questions. Mahalaga. Higit sa lahat yung questions. May mga questions po kayo. Okay? Taka lang po ha. I-share lang po natin itong live para sa ganun ay mga kapatiran namin sa dito sa aming GC. Wait lang. Okay. Now, very controversial po ito ha, mga kapatid, kasi talagang recently po may discussion, heated argument, I should say, dahil meron pong mga may grupo po sa Cebu na nagtuturo na ang Body of Christ ngayon, any members of the Body of Christ and faithful members of the Body of Christ ay maaari pang i-cast doon sa outer darkness. Doon sa outer darkness. Kaya po, mahalaga po talagang maunawaan ng maigi kung ano talaga ang konteksto. Una sa lahat, sa pag-aaral kasi ng Bible, mahalaga po yung context. Okay? And then, kasabay po ng context, mahalaga po maunawaan natin ang rightly dividing the word of truth, which is the very premise ng ating pag-aaral. Okay? Pag wala pong rightly dividing the word of truth, ang magiging resulta po niyan is confusion. At alam naman natin na ang Diyos po, He is not the author of confusion. That is why binigay niya sa atin ang Bible para hindi tayo malilito. Okay? So kung nalilito po ang iba sa Biblia, it's because they don't rightly divide the word of truth. That is the problem. Okay? So, mamaya po, i-discuss po natin yung, kasi last week, hindi po tayo natuloy, naputol po tayo last week, pero diniscuss po natin last week na kung sino po yung nandun ngayon sa sa Jerusalem na nasa taas. Kasi ang New Jerusalem, basically, hindi pa siya bumababa. Nandun pa siya sa above, no? Nandun pa siya sa taas. And mga saints po, nandun din, pati po yung magnanakaw, na sinabing, today thou shalt be with me in paradise, nandun po siya. Okay? At kung aaralin mong maigi, mga kapatid, yung mga saints na kasama ni Jesus Christ, pagbaba sa second coming na makipaglaban doon sa mga enemy, sila po yun. Hindi po body of Christ yun, mga kapatid. Hindi kasama po yung body of Christ. Again,
iba yung saints sa body of Christ, iba yung pong saints doon po sa Old Testament. Pero i-discuss po natin yan in a little, in a few seconds, a few minutes rather, para mga kapatid, meron tayong pag-uusapang discussion mamaya. Kasi kung hindi natin alam kasi ang parehong destination, okay, kung parehong, ang iba kasi nalilito sila nalilito sila, nakukonfuse po sila sa parehong hope po ng mga kunin ko lang po yung aking mahiwagang ballpen. Yung iba kasi nalilito sila, mga kapatid, yung iba nakukonfuse po sila sa hope ng Israel at saka yung hope ng body of Christ. So, ang iba po mga kapatid, nakukonfuse sila sa bagay na yan. Kapag naunawaan po natin ang hope, mga kapatid, okay, I hope nakikita sa live. So, mahalaga po na maunawaan natin ang parehong hope po. Kasi ang Israel, kung titingnan natin mabuti, meron pong, ito lalagyan po natin ng body of Christ. Okay? This is the body of Christ and this is Israel. Right? So when we are talking of the hope na pinag-uusapan po, pasensya na po kayo, medyo baliktad yung live, pero sana maunawaan niyo po, no? So this is the Israel and this is the body of Christ. So parehong may hope po yan, pinag-uusapan, pero kung titingnan po ninyong mabuti, okay, this is the death, burial, and resurrection. Okay? Yan po ay death, burial, and resurrection. Pero kung titingnan po ninyong mabuti, magkaiba po yung hope ng Israel at magkaiba po yung hope ng body of Christ. Okay? Ang Israel kasi, ang hope po ng Israel, dudugtungan natin dito. Okay? Ang hope po kasi ng Israel is earthly. Ang hope po ng body of Christ is heavenly. So magkaiba po yon. Kaya ang Israel, they are looking for, okay? So if you are going to see Israel, dito po sa baba, they are looking for a city. Okay? Hindi naabot. So Israel is looking for a city. Okay? Naghahanap sila ng city, pero yung body of Christ po, ang ating pong destination is heavenly places. Okay, heavenly places. Baliktad po, gagamit na lang siguro ako ng whiteboard sa online. Okay? So tandaan po natin, Israel is looking for a city na pinangako ng Diyos sa kanila. Pupuntahan po natin, if you would. Siguro mag-start muna tayo sa prayer. Panginoon, na kami po nagpapasalamat sa gabing ito. Muli, nagkaroon po kami ng pagkakataon na mag-aral po ng iyong mga salita. Ang aming pong dalangin, Panginoon, ay bigyan niyo po kami ng karunungan na manggagaling po sa iyong banal na salita. At ito po'y malaya naming matatanggap, Panginoong Diyos. Salamat po sa banal na Espiritu, isa pong nagtuturo sa amin. Sa pangalan ni Kristo, amen at amen. Okay? So, just an overview, mga kapatid, para makita po natin, Hebrews, puntahan po natin ang Hebrews, chapter 11. Okay. Hebrews chapter 11, and in verse number, start tayo sa verse number 13. Hebrews 11:13. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off. Although hindi nila nakita yung pangako, pero nakita na nila sa malayo. But having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Verse number 14.
Hebrews 11:14. For they that say such things declare plainly that they seek a country, naghahanap sila ng country, and truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. Kung nakita sana na nila yung country na yon. Verse 16. Verse 16. Hebrews 11:16. But now that they desire a better country. Okay? Nakita na nila yung country, pero now they desire a better country. Ang tanong, saan po itong better country na kanilang dinidesire? Ayan po. But now they desire a better country that is unheavenly. So, the Bible says, wherefore God is not ashamed to be called their God, for He hath prepared them a what? A city. Okay? Inanda ng Panginoon sa kanila yung city na yon. Ang tanong, saan po ito, ano po itong city na kanila pong hinahangad? Dinidesire. Kasi ang term na ginamit, desire eh. So kung tayo body of Christ, ang desire natin, having my desire to depart, katulad ni Paul, and to be with Christ, which is far better, which is the heavenly places. Sila naman, they desire for a city. That's the difference. Ang hope, ang dinidesire po ng mga Old Testament saints is isang syudad. Nandun po yung streets of gold, nandun po yung may isang puno na nagbe-bear ng 12 manner of fruits. Yan po yung city na yon na kanila pong hinahangad. At yan po ay bababa, mga kapatid. Puntahan po natin ang Revelation, para lang po meron tayong reference, kasi mahirap pong gagamitan natin ng opinion o kaya logic. Okay, merong isang pastor sa Cebu, sabi niya, ang ibig daw sabihin ng logic means lover of words. Kaya from the word logos. Actually, ang lover of words, ang tawag po dyan is logophile. Logophile, hindi po logical. Logophile. Ibig sabihin, pag sinabing logophile, lover of words. Okay? Kaya pa lang, lahat ng verses na kinukote niya about the outer darkness, binabakapan niya ng logic kasi ang meaning niya sa logic is lover of words. Ano ba yan? Kung ano-ano na lang dictionary ginagawa niya. Okay. Now, ang tanong po, nasaan po itong city na kanilang hinahangad? Puntahan muna natin ang Hebrews 12:22 bago natin puntahan ang Revelation. Hebrews 12:22. Again, this is Abraham at saka yung mga namatay in faith, sila Moses, sila Adam, sila Noah, lahat yon. Hebrews 12:22, the Bible said, but ye are come unto Mount Zion. Ang tawag sa lugar na ito is Mount Zion. Meron silang pupuntahang lugar. Ng sentro is Mount Zion. Unto the city of the living God, the what? The heavenly Jerusalem. So this is future. Remember, this is future. Ito po ay future. Kasi heavenly Jerusalem. Wala pa namang heavenly Jerusalem ngayon. Kasi obviously, ang Jerusalem ngayon, mga kapatid, ay makasalanan po yung mga nandyan. Di ba? Hindi po mga believers ang namumuno ngayon. Hindi po sila talaga Bible believers. They are not Israel. Kaya obviously, hindi yan ngayon ang heavenly Jerusalem. And to the innumerable company of angels. So ang kasama ng mga saints doon, sa heavenly Jerusalem na ito, kasama nila yung mga angels. May kasama silang angels doon. Tayo po, wala tayong kasamang angels doon sa heavenly places. Lahat ng kasama natin sa heavenly places ay mga ligtas, mga kapatid. Kasama natin si Kristo. Hindi natin kailangan ng kasama ng heavenly places. Hindi naman nila kailangan ng ministry natin eh. Ay hindi naman natin kailangan ang ministry nila. Kaya ang mga Israel, kailangan nila ng angels to minister to them.
Kasi hindi kumpleto yung scriptures. Ngayon po, hindi natin kailangan yun kasi we have the complete revelation of God's will. Make sense? I hope makes sense. It makes sense. Mag-heart po kayo, mag-like po kayo kung it makes sense. Okay? Hebrews 12:22. But ye are come unto Mount Zion, unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and innumerable company of angels, to the general assembly. You see, ito'y tinatawag na kanilang general assembly. Second coming, mga kapatid, is the general assembly. Magandang gabi po, Sister Lina. Magandang gabi po. So, ang second coming is the general assembly, finally, ng Israel. Kasi tinawag silang Church of the Firstborn. Ang Church of the Firstborn ay mga Hudyo po ang membro dyan. Hindi po yan body of Christ. That's not the body of Christ. Kasi, bakit po natin hindi siya body of Christ? Because, nasa heavenly Jerusalem sila eh. Okay? So, General Assembly, the Church of the Firstborn, which are written in heaven, unto God the judge of all, unto the Spirit of the just men made perfect. Okay? Right? Puntahan po natin ang Revelation para lang ma-connect po natin. Kasi hindi tayo basta-basta, mga kapatid, na gamitan ng logic po yung Bible. Mahihirapan po tayo pag ganon. Hindi po pwedeng logic ang ating gagamitin. Okay? Revelation chapter 3, we will go verse to verse. Revelation 3:12, him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out. And I will write upon him the name of my God and the name of the city of my God, which is New Jerusalem. So ang tawag sa city na yon sa future ay New Jerusalem, which is yun ang inahangad nila Abraham. Which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. Verse number, let's go, Revelation 21 verse 2. Revelation 21:2. And I saw John, the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. So itong New Jerusalem na ito po yung pakakasalan ng Panginoong Hesus. Siya yung bride. At sino yung nandun sa bride? Jerusalem, Israel. Mga Hudyo po ang nandun. Okay? Right? Revelation 21 verse 10. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain. Saan po ito? Dinala saan siya? Sa Mount Zion. And showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Bakit siya descending? Kasi galing siya sa taas. Kaya siya descending. So sino yung magde-descend? Sino yung bababa? Kung sino yung pakakasalan ng Panginoon, siya yung bababa. Sino yung pakakasalan? Israel. Galatians. Hindi body of Christ. Hindi po body of Christ ang papakasalan. Mali po yung turo ng iba na body of Christ ang bride sa Revelation. Kaya no wonder, para sa kanila, merong mga hindi makapasok sa kingdom. Kasi inahalimbawa nila ito sa 10 virgins. Na merong 5 na hindi nakapasok, may 5 na nakapasok kasi yung 5, walang langis ang kanilang lamp. Ang interpretation ng iba dyan, wala daw Holy Spirit, kaya hindi sila nakapasok sa kingdom. It is normal in the kingdom na merong hindi makakapasok talaga. And then meron ding nasa loob na pwedeng i-cast out din. Ganun kasi ang sa kingdom eh. Pero sa body of Christ, there is no way na mayroong mahiwalay sa membro ng body of Christ because body ka ni Kristo eh. Katawan tayo ni Kristo at asawa tayo ni Kristo ang body of Christ. We are the wife. We are not the bride. Di ba? Ano ang description ng wife sa Biblia? Sino man ang pinag-isa ng Diyos,
Let no man put asunder. Di ba yun ang description ng marriage? Ng mag-asawa, lalaki sa asawa? Walang makapaghiwalay? Kasi yun ang description. Kaya tinawag ang body of Christ, tinawag siyang wife. Hindi siya tinawag na bride. Okay? Mamaya, i-discuss ko po yan sa inyo. Okay? Bakit ko po ito nilay down? Nilay down ko po itong sino ang laman nitong New Jerusalem, New City, kasi para i-drive out ko po kayo doon sa argumento ng isang pastor na merong pang part ng body of Christ na pwedeng i-cast out doon sa outer darkness. Kasi pag hindi mga faithful daw ngayon at pagdating daw doon sa outer darkness, dahil hindi sila mga tapat, pwede silang i-cast out sa outer darkness. Doon sa kingdom rather. Tapos doon sa outer darkness. Now let's see from the scripture. Now, puntahan natin ang 3 passages tungkol po sa outer darkness. And let the scripture speak for itself. Di ba meron pong kasabihan na, alam niyo po yung kasabihan na, when the Bible made sense, seek no other sense. Ganun po yun, no? Okay, ulitin ko po when the Bible made sense, or makes sense, seek no other sense. Okay? Huwag mo na siyang hanapan. Ayan, tama po. Romans 8:38 to 39. Tama po yan, no? Basahin ko lang kasi sayang yung mga verses na sinishare po ninyo. Kasi maganda po ito dahil ito po ay interactive. We want it to be interactive. Okay? Romans 8, ito yung kinote ni attorney. Romans 8:38. Ang ganda nitong verse na ito. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Ang ganda, no? Ganda ng verse na yan, mga kapatid. Na walang makapaghihiwalay. Tapos pagdating doon sa millennium, may mahihiwalay? Grabe naman. Grabe yung interpretation po. No? Kasi, ang problema, sinama nila ang body of Christ sa millennium. Hindi po tayo kasama doon. Okay? Now, puntahan natin itong 3 na pinanghahawakan niya. Titingnan natin yung context. Yung una, makikita sa Matthew 8 verse 12, na may binanggit na outer darkness. Pangalawa is Matthew 22:13. Pangatlo is Matthew 25:30. Ngayon, ilalagay natin siya sa tamang pagkaka-rightly divide. Okay? Kung kailan, sinong kausap, sinong nagsasalita, ano pa lang una? Sinong nagsasalita, sinong kausap, time elements, at saka yung subject matter na pinag-usapan. Okay? Matthew 8:12. Okay. Remember, ang book of Matthew, mga kapatid, is a Jewish book. Huwag na huwag tayong kumuha ng doktrina gamit ang book of Matthew. Kasi, sa book of Matthew, una sa lahat, meron diyang losing salvation. Nawawala ang kaligtasan diyan. Sa book of Matthew, nandyan din po yung tinatawag na pag hindi ka meek, hindi ka makapasok sa kaharian. Sa book of Matthew din, pinagbabawal ang mga Gentiles na makarinig ng gospel of the kingdom. Ang dami diyan sa book of Matthew. Ang daming miracles. Ang dami po diyan. Kaya hindi ka po pwedeng kumuha ng doktrina sa loob po ng book of Matthew. Okay? Pwedeng makakuha ka ng learning sa book of Matthew. May mga practical things. Pero with regards po sa doctrinal, never pick something from the book of Matthew because it would rather confuse you. It will confuse you rather than give you understanding. Okay? Now, Matthew 8:12. Tingnan natin tong kanyang pinanghahawakan. Okay? Now, kung kayo po ay nandito pa ngayon, mga kapatid, sabayan niyo po ako sa Matthew chapter 8, verse number 12.
Okay, ang kwento po dito ay tungkol po sa isang centurion. Ang centurion po ay isa po siyang Gentile, pero may mga tauhan din po siya. Centurion means a leader ng isang daang sundalo. Kasi kaya century, from the word centurion, century. Okay? 100. Puntahan natin ang Matthew 8, verse number 5. Mag-start po tayo sa verse number 5. And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him, magandang gabi po, Ma'am Sister Rowena, magandang gabi po, Sister Mila, magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa pagsali, sa pag-join. Matthew 8, verse number 5. And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion beseeching him. May lumapit sa kanyang centurion, nakikiusap sa kanya. And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented. And Jesus said unto him, I will come and heal him. Sabi ni Kristo, dadating ako at pagagalingin ko siya. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only. Magsalita ka lamang, Panginoon, and my servant shall be healed. Gagaling yung aking servant, kanya. Tapos sinabi niya, for I am a man under authority, verse 9, having soldiers under me, and I say to this man, go, and he goeth, and to the other, come, and he cometh, and to my servant, do this, and he doeth. Verse number 10, when Jesus heard it, he marveled, and said to them that followed, verily, I say to you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Ano pong implication po dito? Kasama na ni Kristo yung mga crowd na mga Hudyo, pero parang sa salitaan natin, buti pa itong centurion naniwala sa salita ng Panginoon. Pero itong crowd na sumusunod sa kanya, wala siyang nakitang pananampalataya sa loob ng Israel. Okay? So anong nangyari? Tuloy natin. Verse 11, and I say to you that many shall come from the east and west and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Sino yung uupo? Kasama ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, yung mga patriarch. Of course, Israel. Di ba? Israel yan. I'll give you example. I-hold nyo muna po ang Matthew chapter 8, 11. On the other hand, puntahan po natin ang Acts chapter 2. Okay? Para meron tayong reference. Katulad si David, halimbawa si David sa Acts 2:34. For David is not ascended into the heavens. Acts. Okay, sabihan niyo po ako pag masyado po ako mabilis Acts 2:34. For David is not ascended into the heavens, but he saith himself, the Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand. Okay? So, normal sa kanila yan, nauupo doon sa trono, di ba? Ano pa nga di ba yung yung nanay, yung anak ni Zebedee, sino ba yon? Yung nakalimutan ko si Peter bata yon or yung sinabi niya na yung isang nanay na gusto niya na pagka nandun na sa kingdom, gusto niya may posisyon din yung anak niya, di ba? Kasi si John was very close to the Lord Jesus Christ. Si John kasi yung Zebedee, no? Kaya sabi niya, gusto niya may posisyon din yung anak. Kasi mahalaga sa kanila yun na may posisyon sa kingdom. Okay? Alright? So, balikan po natin yung Matthew chapter 8. Verse number 12. But the children of the kingdom shall be cast out into the outer darkness. Siguro sa verse 11. Sige po, balikan natin. Matthew 8:11. And I say to you that many shall come from the east and west and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of... Alam niyo interpretation nila dito? Yung mga nasa east daw tsaka sa west, mga Gentiles daw ito na pumasok sa kingdom. Ang layo. Ito yung mga nag-scattered abroad na mga Hudyo.
Verse 12. But the children of the kingdom shall be cast out into the outer darkness. There shall be wailing, there shall be wailing, there shall be weeping, and gnashing of teeth. Okay? May children of the kingdom kasi they produce. Okay? At normal naman yan sa kingdom na may mga pasaway talaga, mga kapatid. May mga pasaway, kaya they shall be cast out into the outer darkness. Now, question is, ano po itong outer darkness? Bakit po binanggit na outer darkness? Hindi po ito impyerno. Hindi po ito yung traditional na impyerno na kapag wala ka daw, pag hindi ka daw ligtas, ikakas ka doon sa impyerno. Hindi po ito impyerno. Ito po yung outer darkness. Bakit sa outer darkness? Palagay niyo po kaya? Sa mga nanonood, gusto niyo bang mag-comment? Palagay niyo po kaya, bakit sa outer darkness? From the word outer, tapos darkness. Okay? Kumbaga, darkness outside. Okay? Kasi ganito po yan. Puntahan niyo po ang Isaiah 60 verse 1. So ito po tumutukoy sa kaharian. Sa kaharian po, sa kingdom, si Kristo po ang magliliwanag dyan. Siya po yung the Son of Righteousness. Siya po yung sun, araw siya ng righteousness. Nakita po ni Malakayan. Pagdating po doon sa kingdom, ang magpapaliwanag sa buong kaharian, hindi po buong mundo, hindi po worldwide, doon lang po sa kingdom, ang magpapaliwanag doon ang liwanag po ni Kristo na manggagaling po diyan, mga batid, sa, again, sa glory which is the Mount Zion. Okay? Yung bang nasa taas Mount Zion nasa taas, magliliwanag. Isaiah 60 verse 1. Arise, shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Verse number 2. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. And the Lord shall rise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. So kita nyo, malinaw. Sa buong kalupaan, outside Jerusalem, may darkness. May darkness siya, mga kapatid. Nakita nyo po? Ang gross darkness, magko-cover gross darkness, sobrang dilim mo. Magko-cover siya sa earth. Ano yung earth na tinutukoy doon? That's not worldwide. That is the earth, yung lupa, outside Jerusalem. Para lang malinaw. Di ba? So, makita natin, mga kapatid, na ang nagliliwanag doon ay liwanag ni Kristo, glory of the Lord. Okay? Kaya makikita sila ng mga Gentiles na nakapalibot, and they will come to that light. Pwedeng maligtas din ang Gentiles sa kingdom Verse number 3. And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising. Verse number 4. Lift up thine eyes round about and see, round about, yung nakapalibot. All they gather themselves together, they come to thee. Thy sons shall come from afar, and thy daughter shall be nursed at thy side, and so on and so forth. So makita natin, mga kapatid, na itong light ni Kristo, which is the glory of God, the glory of Jesus Christ, makikita lang siya parang flashlight ba? Ito yung kaharian, ito lang yung nagliliwanag. Pero outside po doon, yung tinatawag na gross darkness. Yung mga nagpapasaway, di ba may Gentiles na pumasok, meron ding mga Hudyo, nag-produce sila doon Nanganak sila, kaya tinawag na children of the kingdom. Kaya pwede silang i-cast doon sa outer darkness. Pwede silang i-cast sa outer darkness. Kasi nandito yung darkness, nandito yung light, nandito yung Jerusalem, nasa palibot po yung outer darkness. Pwede silang i-cast doon Yun ang judgment kasi nila sa kingdom. Pag nagnakaw sila, pag nagpasaway sila, kapag the same principle, di ba? Pagka nagkasala ang kanang mata, i-cast doon sa outer darkness. Yung kamay, pwedeng i-cast doon sa yung lugar na yon, kasi pwedeng buong katawan din i-cast doon, di ba? Kasi nga sabi ng Bible, fear not
him that killed the body, but fear him which both killed the body and soul. Body and soul, kasi buong katawan, buhay mismo. Hindi lang part ng katawan, hindi lang kamay, hindi lang mata, buong pagkatao ikas doon sa hellfire na ito. Hindi po ito impyerno, ha. So, kita po ninyo, this is within the kingdom. Parang sa Saudi Arabia, di ba? Sa Saudi. Oh. May iba silang judgment. Putulan ka ng kamay. Pag nagnakaw ka or any parts of your body, or perhaps you will be isolated doon from the kingdom. Di ba? Parang si Duterte ngayon, di ba? Dinala sa ICC. Oh. Outside of the Philippines. Parang ganon. Kasi for a better judgment. Parang ganon siya. So yung outer darkness, yung judgment ng mga unbelieving Gentiles, pero they are not the Gentiles in the body of Christ, just to make it clear. Okay? Para linawin lang po natin, kasi meron po mga Gentiles that they will come to thy light. Okay? May mga dadating from the east, from the west, mga Hudyo, meron ding mga Gentiles na papasok sa kaharian. Kaya ang centurion, hindi mali ang paniniwala ng centurion. Naniniwala yung centurion eh. Di ba? Matthew chapter 8. Kasi, kumbaga, sa panahon ng kautusan, ang mga Gentiles are the second-class citizen. The Gentiles are the second-class citizen. The first-class citizen are the Jewish people. They're the primary people. Pero hindi bawal na pumasok sa kaharian ng mga Gentiles at that time. They just need to be devout. They just need to be proselyte. Kailangan nilang maging proselyte. Katulad ng centurion na ito. Di ba? Is the same centurion I don't think so. Di ba siya rin yung tumusok ba yon? Siya ba yon na tumusok doon sa gilid ng Jesus Christ at sinabi niyang, surely this was the Son of God. Di ba? Si Cornelius, isa din ata siyang centurion, if I'm not mistaken. Puntahan natin ng Acts chapter 10. Okay, kung hindi ako nagkakamali, no? Sa Acts chapter 10, si Cornelius. Diba? Ayan. Tama, centurion din si Cornelius eh. Pero tinawag siyang devout man. Tingnan niyo po sa Acts 10 verse 1 and 2. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band, a devout man. Pag sinabi po nating devout man, deboto na tao sa Jewish law. Okay? So may mga Gentiles talaga, kahit sa panahon ni Kristo eh, may mga Gentiles na na-save din sila according to the law. But they have to be, again, circumcised din sila. They have to keep the commandments. They have to keep the law. They have to keep the ordinances. Okay? Ganun din ang mangyayari sa future dito, sa future sa Israel. Pero walang body of Christ dyan. Kaya doon sa Matthew 8 kanina, normal yun, centurion of the band. Nakita ng Panginoon mas nanampalataya yung centurion eh. Okay? Kaya, pagdating po sa millennium, wala silang ibang paniniwalaan doon kundi po yung words ni Jesus Christ. May tanong po ba kayo before tayo mag-proceed sa pangalawang verse? Kayo po ba ay magtanong? Kasi yung mga verses na atin pong susundan ay very controversial po. Kasi Matthew 8 kanina, may centurion, na ang nangyari po sa centurion, mas naniwala siya at wala siyang nakitang pananampalataya sa Israel. Alam mo kung anong interpretation po nila dito? Yes, proselyte Jews po sila. Tama po yan. They are proselyte Jews. Okay? Kasi pagka naging proselyte ka, you are never identified as Gentile already. Although you are Gentile in the flesh, but you are Jew by faith, according to the law of Moses. No? Kaya tinawag silang proselyte Jew. Okay? Hindi tinawag na proselyte Gentiles.
Thank you, attorney. Thank you for sharing that. Okay? Now, alam mo ang interpretation nila dito sa Matthew 8? Dahil may Gentiles daw na nanampalataya, meron ding Gentiles na hindi nanampalataya. Kaya itong mga Gentiles na hindi nanampalataya ay ikakas doon sa outer darkness. Kasama, ano daw yun? Gentiles daw yun na nasa body of Christ. Kasi nilagay nila ang body of Christ as the bride in the millennium. That is the problem of interpretation. Nilagay kasi nila ang body of Christ sa millennium. Kaya tuloy, ang body of Christ, ang mga Gentiles sa body of Christ, pwedeng i-cast doon sa outer darkness. Kasi nilagay nila ang body of Christ as the bride. That is the problem, mga kapatid. Okay? Please be patient with me. Please be patient with me. Pangalawang verse na kanilang hinahawakan. Matthew 22. Ito. Exciting ito. Matthew 22 verse number 1. Please be patient with me. And Jesus answered and spake unto them again by parable and said, the kingdom of heaven is like unto a certain king, katulad ng isang king, which made a marriage for his son. So napatawag yung king para sa kasal ng kanyang anak. So alam mo yung ginawa po nila dito, father daw ito, yung father daw, yung God, tapos yung son is Jesus Christ. Again, the similitude is very important for us to understand. Is like a king unto a king. Okay? So napatawag ng kasal. Okay, verse 3. And sent forth the servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Again, sa verse 4, again, he sent forth other servants, saying, tell them which are bidden, yung mga pinagbawalan sa kingdom, behold, I have prepared my dinner, my oxen, my fatlings are killed, and all things are ready, come unto the marriage. But they made a light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise. And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them. Verse number 7. But when the king heard thereof, he was wroth. Galit na galit yung hari. And he sent forth his armies, pinadala niya yung mga armies niya, and destroyed those murderers, and burned up their city. Sino yung mga murderers? Okay? At sinunog yung city. Verse number 8. Then say he to his servants, the wedding is ready. Ready na yung wedding. But they which were bidden were not worthy. Sino po yun? Yung mga nagsunog ng city. Verse number 9. Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. Okay? So those servants went out into the highways and gathered together as many as they found, both bad and good. Ang sabi po nila dito, mga Gentiles daw ito sa mga panahon natin. Okay? Na kailangang sumali sila sa wedding. Kasi nga, ang church, ginawa nilang bride of Christ, kaya kailangan sumama sa kasal. Kapag hindi sila nakasama sa kasal, sila ikakas sa outer darkness. So, ang mga faithful believers lang daw ngayon, mga faithful servants, ang mayroong damit sa kasal. Grabe, no? Mga kapatid. May damit sa kasal. Hindi naman tayo kakasal ng nung kinasal na tayo ng Panginoong Jesucristo. I mean, we are espoused you to one husband, sabi ni Paul. Pakita ko sa inyo, ha? Kung kailan tayo kailan tayo ginawang asawa ng Panginoong Hesus. 2 Corinthians 11:2. 2 Corinthians 11:2. For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused, past tense, you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Inasawa tayo kay Kristo. Si Kristo yung ating husband. Kaya sa Ephesians 5, the church is the wife and Christ is the husband. Okay? Yes, exactly po. Tama po yan, attorney. The bride of Christ is Israel. Sila yung pakakasalan. Kaya sila yung magsusuot ng
pang-bride, mga kapatid. Kaya nga, di ba si John the Baptist, that was the purpose of John the Baptist, why he was baptizing Israel. The purpose of John the Baptist baptism is to manifest Christ to Israel, being their long forsaken husband. Naalala nyo yun sa Acts 32, kakatapos lang nila ng kasal? Di ba, nag-yes I do ang Israel? Ang tagapamagitan nun, si Moses, di ba? Si Moses ang middleman. Di ba? Tapos umuo yung Israel, yes I do, yes I do. Tapos maya-maya, ilang araw lang mga kapatid, iba na yung kasama ng Israel. Si Moses, ang tagal bumaba doon sa bundok, pagbaba ni Moses, iba na yung kasama ng Israel. Diyos, may iba sila kasamang mga Diyos-Diyosa, nag-worship na sila ng golden calf. Pinagkanulo nila yung kaka-oo lang nila, kaka-yes I do lang nila. Yes, we will do, kanya. Pero, iba na yung kasama doon. Kaya nagalit si Moses, mga kapatid. So, it's a long overdue. Ilang beses nung sila binigyan ng chance, 'di ba? Fully explained ni Hosea yung Jezreel, yung Lo-ruhamah, yung Lo-ammi. So mahalaga po yung rejection ng Israel. So, tinawag siyang Ishi, mga kapatid. Ang Diyos ay tinawag na Ishi. Kaya si John the Baptist, ang purpose ng John the Baptist is bababa si Jesus Christ para pakasalan ng Israel. Kaya tinawag siyang friend of the bridegroom. Okay? Ano bang tawag doon sa lalaki ng friend ng bridegroom? Ano ba tawag sa atin? Bridegroom? Hindi. Bridegroom eh. Groom? Ano ba tawag doon? Di ba merong best man, di ba? Parang best man. Di ba? Parang best man si John the Baptist noon. Kaya ang purpose is, kaya kailangang mabaptize sa buong Israel. Kasi yun yung cleansing nila eh. Yun yung way na linisin sila as a nation. Kasi linisin siya ulit para pakasalan ulit ng Panginoon. Ganun yun eh. O hindi naman nila tinanggap yung kanilang husband. They crucified their Messiah. They crucified their Lord. Kaya sa future po yan mangyayari. Okay? Mga kapatid. Kaya pagdating sa future, ayun, pakasalan sila. Sila yun. Sila po yun. Sila po yun. Kaya sa Matthew 22, balikan natin, huwag po kayong ma-confuse. Matthew 22, mga kapatid, yung marriage na yon ay may damit sila. No? May garment. Okay? Matthew 22, verse number 10. Matthew 22, verse 10. So those servants went out into the highways and gathered together as many as they found, both bad and good, and the wedding was furnished with guests. And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not a wedding garment. May nakita siya tao na walang suot na wedding garment. And he said unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. Hindi siya makapagsalita. Okay? Verse number 13, then said the king to the servants, bind him. Itali niyo siya. Hand and foot. Kamay at saka paa. And take him away and cast him into the outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen. Okay? Now, ano po yung kanilang interpretation dito? Meron daw mga believers na walang suot na damit ni Kristo. Kaya pagdating daw sa millennium, ikakas daw sila doon sa outer darkness. Imagine, nasa body of Christ ka na. Nasa body of Christ ka na, pagkatapos pagdating sa millennium, ikakas ka doon sa outer darkness. Ihiwalay ka doon sa katawan. Pwede po ba nating maihiwalay ang body sa head? Like, yung ulo ko, maihiwalay ba ito sa aking katawan? Di ba? Si Kristo, hindi mo pwedeng maiwalay yun sa katawan. See? Kasi nilagay nila itong wedding garment nila, tinatawag po nila itong kasal ni Kristo at ng body of Christ. Very, very wrong. That is very wrong, mga kapatid. Kaya daw,
kailangan may suot kang garment pangkasal. At yun daw yung suot na garment pangkasal, yun daw yung faithfulness ng mga believers. Ang damit. Kasi ang kanila pong logic diyan is that ang babae daw pag kinasal, kailangan nakahanda siya, no? Kaya ang inaantay nila diyan, inaantay nila yung rapture. Kaya lagi sila naghahanda, inaantay nila yung rapture para kahit papaano pagdating daw ng Panginoon sa second coming ay nakahanda, without blemish, naka without spot. Pero mo tinatahi-tahi na yung body of Christ at saka yung bride, mga kapatid. Oh. 'Di ba member na po tayo ng body of Christ ngayon? We have already the seal of the Holy Spirit. Pero yung ating flesh, we still have problem in this flesh every day. Meron tayong problema sa flesh araw-araw, mga kapatid. Kaya hindi natin masasabing ang body ang maging blameless. Kasi ang nangyayari, kailangan i-perfect mo yung katawan mo ngayon. Hindi ka nagkakamali, hindi ka nagkakasala. Kasi patay ka sa millennium. Pagdating sa millennium, ay ikakas ka doon sa outer darkness kasi hindi ka faithful. Alam niyo, ang faithful ngayon si Kristo. God is faithful. It's the Lord Jesus Christ who is faithful, mga kapatid. Binilang lang niya tayong faithful, putting us into the ministry. Counted as faithful. Pero sometimes, mga kapatid, hindi tayo nakakagaranti na faithful tayo palagi sa Panginoong Hesus. Di ba? Pero it does not mean na nagkaroon ka ng less position doon sa langit kasi hindi ka faithful. Hindi wala palang makapasok doon sa langit kung ganon. Wala po palang makapasok doon sa langit kung ganyan, mga kapatid. So hindi pala tayo makakapasok sa langit pag ganyan ang turo. Oh. Kaya sabi ko sa inyo, delikado na gumamit tayo ng verses sa Book of Matthew. Mayayari po tayo dyan, mga kapatid. Okay? Sa kanila, ang Book of Matthew, sabi niya, ito daw ay millennium, tama naman. Pero ang mali doon, nilagyan niya ng member ng body of Christ sa millennium. Ngayon kasi ang suot natin, alam niyo ang suot natin, mga kapatid? Dito tayo, ito yung suot natin. Okay? Doon po sa heavenly place, meron tayong cloth upon. Okay? Doon po yan, ang cloth upon, yun po yun ay sa eternal in the heavens. Binanggit po yung eternal, I hope kita, eternal in the heavens. Eternal in the heavens. Yan po yung hope ng mga believers. Pasensya na po kayo, medyo baliktad mga kapatid. 2 Corinthians 5. Meron tayong cloth. Hindi itong body na ito ang susuotan. Okay? Pag namatay tayo, magsusuot po tayo ng panibagong body. Kasi ito, babalik to sa dust Hindi ito yung papasok sa millennium. Ang sa kanila kasi, katawan natin, ira-rapture, papalitan ng katawang bago, ibababa sa millennium. Naku po, problemang malaki yan. Nandun ka na sa eternity, ibababa ka pa sa lupa. For 1,000 years? Actually, 1 day lang yun Di ba? Ang 1,000 years sa Panginoon is 1 day. Ano pong ibig sabihin nun? Pinabakasyon ka muna ng isang araw galing sa eternity? Magulo ang kanilang study. No? Tayo ay nasa eternity na Tingnan niyo po sa 2 Corinthians 5. 2 Corinthians 5. Okay, verse number 1. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building. What tense is the word have here? What tense is the word building? Di ba present tense? We have a building of God. Bakit building? Kasi araw-araw may mga nasa-save. Araw-araw may nilalagay doon na, araw-araw may nagkakaroon ng
preserved na eternal body in heaven. Kaya tinawag na building of God and house not made with hands, eternal in the heavens. Ayun po, eternal in the heavens. Hindi po yan sa New Jerusalem. Kasi ang New Jerusalem, hindi po yan eternal. Okay? Actually, matutunaw pa nga po yun eh. Yung New Jerusalem, New Heaven, New Earth, New Jerusalem. Matutunaw po yan eh. With fervent heat, mag-melt down po yan according to 2 Peter. Tinan niyo po sa verse number 2. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. Tinawag na house. So ito, pag namatay ako, matik yan mga kapatid, yung aking pong saved na spirit ay babalik po, pupunta po sa Diyos, at magsusuot na po ako kaagad doon ng aking immortal, eternal body. Kasi iiwanan ko itong katawan na ito eh. So pag namatay ako ngayon, pupunta ako doon sa eternity, which is the far better place. At isusuot ko na, sabi ni Paul, cloth upon. Isusuot ko na yung katawan na ibinigay ng Diyos. Alam niyo po, ganito nung na-save tayo, instantaneously, dalawa po ang binigay sa atin na blessing nung na-save tayo. Tingnan niyo po sa 2 Timothy 1:9. 2 Timothy 1:9. Nung nag-believe tayo sa gospel, dalawa po ang blessing na binigay sa atin. 2 Timothy 1:9. Okay? Siguro sa verse sa 1:9, 2 Timothy 1:9. Who hath saved us and called us with an holy calling. I hope nandiyan po kayo. 2 Timothy 1:9. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ before the world began. So, saan po itong before the world began? Eternity. Verse number 10. But is now present, made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death, and hath brought life and immortality to light through the gospel. Nung si Jesus Christ ay nag-resurrect, Jesus Christ, meron siyang, again, eternal life, and meron siyang immortality. Kaya nung nakita siya mga batid ng mga disciples na nag-resurrect, ang tawag sa kanya, meron siyang glorious body. Ganon din po tayo, mga kapatid. Of course, hindi pa ito. Inaantay na lang natin yung ating redemption of our body. Romans 8:23. Romans 8:23. Okay? Romans 8:23. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. So ano po yung adoption? Ang adoption natin, kasi itong body na ito, hindi po ito makapag-adapt doon sa eternal realm, sa eternity. Okay? Hindi po ito pwedeng pumasok. Flesh and blood cannot inherit the kingdom, which is the heavenly kingdom. Okay? Colossians 1:13, translated us into the kingdom of His dear Son. Kaya ang inaantay natin is redemption of our body. Kasi itong body na ito, basically, babalik to sa dust. Then, pag namatay, diretso na sa langit. Mga langit or heavenly places, makalangit na bayan. Hindi na po tayo bababa sa millennium para magsuot ng panibagong damit. Ano yun? Temporal, paano po yun? Inasawa ka na, pinakasalan ka na, tapos pinababa ka ulit para pakasalan ulit. Alam ko, ang sunod na kasal niyan pagka after ng wedding, 25 years? Silver anniversary? Yan ba yun? And then kasunod ng silver anniversary is 50th year? Golden anniversary? O, di ba? Hilong talilong ka nun. Kung galing ka na sa eternity, tapos bababa ka pa sa millennium para magstay ng 1,000 years, tapos ikakas ka pa sa outer darkness, hindi hilong talilong ka nun, mga kapatid.
It doesn't make sense. Kasi logic yun eh. Rather, it will only give you confusion kasi pag logic po ang gumagana, imagine pinagsama-sama nila ang Matthew 8, Matthew 22, Matthew 22 may wedding, at doon daw kasama ang body of Christ kasi future yon. Kasama daw ang body of Christ doon sa millennium kasi ang body of Christ ang siyang bride. Pero sabi nila, pero hindi lahat ng nasa body of Christ ay mga faithful. Kaya yung iba doon, pwedeng i-cast doon sa outer darkness. Katulad din daw ng centurion na nag-believe. No? Ang layo ng interpretation na yan, mga kapatid. Logical yan eh. Logical argument would not stand, cannot stand. Kaya kanina, nasa scripture tayo. Okay, we both understand that the body of Christ, hello, good evening po, magandang gabi po, Sister Devi Pineda Garcia, magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa pagsali. Okay? So, klarong-klaro mga kapatid, na ito pong outer darkness, first of all, walang member ng body of Christ. Ayan, Philippians 3:20. Thank you, attorney, po bigay ng verse. Basahin natin kasi sayang. Please keep them coming po, no? Pag meron kayong verse na gustong i-share, i-post nyo po dyan sa comment para akin pong babasahin. Philippians 3. Naku, kasarap ng verse na ito mga kapatid. No? Sino po ba dito ang napapagod na sa mundo? Parehas tayo, appear po tayo, appear. Appear tayo mga kapatid. No? Pagod na tayo sa mundo no? Ayan po. For our conversation, Philippians 3:20. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body. Ito yung kanina yung redemption of our body. Babaguhin po yung ating vile body. No? Paulit-ulit na sinabi ni Paul yan. This tabernacle do groan. Kaya papalitan tayo ng panibagong katawan. Immortality and eternal life. Okay? Kasi paano makasustain ang immortality na body doon sa eternity kung walang eternal life, di ba? Ano sabi niya sa verse 21? Who shall change our vile body? Ang linaw, babaguhin niya. That it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able to subdue all things unto himself. Imagine, pagdating mo sa langit, magkakaroon ka ng katawan na katulad ni Kristo, tapos pagdating sa outer darkness, ikakas ka lang. Pasensya na po kayo, natawa lang talaga po ako Pero grabe naman yung klaseng study po na ganyan. Di ba? Nandun ka na, binago na tayo, ang katawan natin. Problema kasi yung rapture na doctrine. Problema po kasi yung second coming, mga kapatid. Kasi inisa-isa po nila yan. Kumbaga sinama nilang body of Christ. No? Mga kapatid. Kaya, ang mga saints daw na kasama ni Kristo na nakasakay sa kabayo, yan daw ay body of Christ. Hindi po. Ang mga saints na yan po yung nasa Jerusalem ngayon na nakahanging. Sila ngayon yun yung bababa. Siyempre, bababa si Kristo to avenge the enemy kasi kailangan niya munang talunin yung mga kaaway. Kailangan niya munang linisin ang mga from the ito po ito yung sequence ng para magkaroon kayo ng interest. Glorified body. Thank you po, Sister Rowena. Thank you po sa inyong comment. Glorified body. Ang ganda po niyan. Now, alam niyo po, ganito Ganito po ang mangyayari sa future. Okay? Ganito po ang mangyayari. Before bababa si Jesus Christ sa second coming, kailangan niya munang linisin ang mga heavenlies. Linisin niya muna yung yung second heaven. Kailangan muna may mangyayaring paglilinis. Kasi nandun po yung mga prince of the power of the air. Nandun po yung mga principalities and powers. Unahin niya munang i-kick out yon para malinis po muna yung mga kalangitan before siya bababa doon sa bundok.
Before siya bababa sa bundok, ipakita ko po sa inyo para klaro Ganito po ang mag-aral ng Bible po para malinaw. Okay? Right. Revelation chapter 12 verse 1. Revelation 12:1. Ito po yung sequence ng event. Okay? Revelation 12:1, and there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. Sabi nila, body of Christ daw ito. Hindi po. Woman Israel po yan. And she being with child cried, traveling in birth and pain to be delivered. In Romans 12 verse number 3, and there appeared another woman, another wonder in heaven, and behold a great red dragon having 7 heads and 10 horns, and 7 heads and 7 crowns upon his heads, and his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. Verse 5, and she brought forth a man child who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up unto God and to his throne. Verse number 6. Verse number 6. And the woman fled into the wilderness, there she had place prepared of God. Then they should feed her there 1,260 3 and a half years. And there was war in heaven. Okay? Saan ito? Hindi po ito sa eternity, hindi po ito sa far above. Doon po sa second heaven yan. And there was war in heaven, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Kaya po sa rapture, kasama si Michael the archangel. Kasi makipaglaban siya doon muna sa mga nasa clouds, sa second heaven. Bago siya bumaba, if you're going to read it, doon po sa succeeding verses, makikita po ninyo kung paano muna kinik out yung mga principalities and powers. Pagkasunod na malinis na yun, kaya makita mo sa Revelation, nilukot, in-scroll po yung moon and stars, blood moon, kasama na doon. Hindi po yung blood moon yung kahapon Yung blood moon sa future yan. Talagang ang laki niyan, ang tagal magstay niyan for 3.5 years. Magpapakita yung blood moon na yan kagabi, saglit lang yun nung isang gabi. Ang blood moon talagang ang moon will be turned into blood. Pulang-pula yun. Okay? Bakit pulang-pula? Siyempre, naglalaban-laban dun sa heavenlies Tapos, pagka naubos na yung mga principalities and powers sa heavenlies, bababa na si Kristo para yung enemy naman na nandito, yung mga nations, bababa siya para durugin ng mga kaaway. And then, paghaharian na niya yung Israel. Jacob's trouble. Yan, Jacob's trouble. Interesting study, mga kapatid. Okay? So therefore, ang aking conclusion, bakit ko po nasabi na walang body of Christ sa millennium? Because the hope of the body of Christ is far above all heavens, eternity. The hope of Israel is the city, New Jerusalem, New Heaven, and New Earth. Bababa sila doon kasi ang New Jerusalem, yun yung magiging bride at ang membro lang ng bride doon ay ang Israel. Po, I hope it makes sense. It made sense po ang ating study. Okay? Gusto kong marinig po ang inyong mga komento. Baka may mga verses po kayong gustong i-share. Or may mga tanong po kayo perhaps. Mag-aantay po ako ng ilang minutes. Okay, batiin ko muna po yung mga nag-heart Brother JL, thank you sa pag-heart. Si Ma'am Mila, Ma'am Lina, Attorney Del, Ma'am Ami, salamat sa pag-heart. At yung mga nandito po, good evening kay Ma'am Devi, kay Ma'am Mila, Ma'am Rowena, Ma'am Lina, Ma'am Mili, mga kapatid, mga taga-body of Christ, nakakatuwa talaga yung mga kapatiran natin sa body of Christ. Ang hilig talaga nila mag-study. Kaya sila ito laging nanonood sa live natin, mga kapatid. Sana may ganong mga
mga attitude yung mga believers, no? Yung bang uhaw na uhaw ka sa pag-aaral, no? Kasi kung talagang ligtas ang tao, he won't miss any opportunity to study the Bible. Kasi that is supposed to be the attitude of the believers, mga saved, mga Christians. Kasi habang nag-aaral tayo, lumalago tayo. Okay? So kaya nakakatuwa po itong mga kapatiran po natin na nanonood po dito. Lumalago sila sa Panginoon because they are interested to study the Word of God. Okay? Antayin ko po ang inyong mga comment or may question po ba kayo? Tungkol sa ating inaral po ngayong gabi. Kayo po ba'y may katanungan, mga kapatid? I-entertain po natin ang inyong pong mga question. By 8:30 po, tapos na po ako. Dahil may meeting po ako. Okay. Anyone would like to comment, mga kapatid? Anyone would like to, okay? Ayan. Ayan, good. Thank you po kay Sister Millie, Jeremiah 17:13. Jeremiah 17:13. Ang tanong po ni Sister Millie ay, ito po ba ang hope of Israel? Earthly talaga sila? Okay, yan po ang, hindi pala to question, no? Yan ay karagdagang input ni Sister Millie. Jeremiah 17:13. Jeremiah 17:13. Sabi po ng Bible, O Lord, the hope of Israel. So, thank you po, Mang Linaw. O Lord, the hope of Israel, all that forsake thee shall be ashamed, and they that depart from me shall be written in the earth, because they have forsaken the Lord, the fountain of living waters. Tama po yun. Agree po ako doon. Mamili na yan po ay hope ng Israel. Okay? Ang sabi po ni attorney, 1 Corinthians 15:42, I assume this is the hope of the changing of the body. 1 Corinthians 15:42-45. Basahin natin. Sayang kasi pag hindi natin binasa. 1 Corinthians 15:42. So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption. It is raised in incorruption. Verse 43, it is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. It is sown in natural body. It is raised in a spiritual body. Wow, no? Ganda, no? Spiritual body po. Okay? So, imposible talagang bumaba tayo sa millennium para magkaroon ulit ng katawang body para i-cast out doon sa outer darkness. Kasi spiritual body na po yun eh. There is a natural body and there is a spiritual body. Verse 45. And so it is written, the first man Adam was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. Thank you po sa verse, attorney. So malinaw, mga kapatid. Sa resurrection, by the way, hindi tayo makakita ng word na rapture sa Bible. Ang term na ginamit ni Paul is resurrection of our body. Okay? Bakit resurrection? Kasi it is sown in corruption, corruptible, it is raised in incorruptible. Okay? So kaya siya resurrection. Kumbaga, katulad sa Colossians 1:13, translated us into the kingdom of His dear Son. So translation. Move from one place to another. That is translation. Tama po. Direct to the body of Christ is heavenly. Amen. Gustong-gusto ko na talagang umuwi dyan sa lugar na yan. Kaya nung na-hospital ako nung nakaraan, nanilim yung aking paningin. Sabi ko, ay, papunta na kaya ako sa heavenly places. Di ba? Sabi ko, ito na kaya yun? I'm excited. Nandun yung excitement. Kasi siyempre, yung mundong ito, nakakapagod, no? Magtatrabaho ka,
kikita ka, sasahod ka, tapos matutulog ka, iba, ganun ang cycle sa buhay natin. Hindi naman sa pera yung kasiyahan natin, kundi yung itong ganitong aral, ganitong ano, di ba? Nung nagkasakit ako, nanghina ako, sabi ko, uy, ito na yun, ito na kaya yun, ito na kaya yun. Far above, gusto ko na, diretso na agad sa far above, wala nang ano pang antayin pa. Ayan, thank you po. Ang dami pang mission. Kayo din po. No? Ang dami niyo pang mga taong mga tribes, mga tinutulungan ninyo. Nakikita ko po yung inyong mga ministry. Haba pa po yung buhay natin. Maniwala po kayo. Kasi ang dami pa po natin kailangan gawin sa Panginoon, mga kapatid. Kaya yun na lang po yung aking encouragement sa buhay ko. Lord, buhay pa naman ako, araw-araw, Panginoon. Ibig sabihin, meron pa kayong ipapagawa sa akin. Katulad ni Pablo, di ba? Sabi niya, having my desire to depart and to be with Christ, which is the far better. But to abide in the flesh, it is needful for you. Kaya sabi ko, meron na kaya akong naiwan na pwede magturo kung sakaling mamatay na ako, sakaling mawala na ako? So, I'm sure merong mga tinuruan tayong magra-rise. Sabi ng Panginoon, sabi ko, ay hindi pa. Buhay pa ako. Sabi ko, meron ka pa yung thank you Lord, may papagawa ka pa sa akin, Panginoon. O, ayun, tuloy-tuloy lang hanggat buhay tayo. Yes, discouragement, normal po yan. Yung pagkapagod, normal po yan. Yung ating pong buhay sa mundo, normal yan. Pero kailangan lang nating maging masaya. Kailangan nating, sabi ni Paul, rejoice in the Lord always. Every day, rejoicing in the Lord, mga kapatid. Sometimes it seems like, it's very tiring. No? Nangyari ngayon, taas ng gasolina. Pwede naman tayo maglakad. Lakad na lang tayo. Kasi hindi pwedeng lakarin yung ating opisina, no? Yung ating trabaho. Pero, at the end of the day, it is the rejoicing within. It is the rejoicing within. Yung saya. Katulad dito, Bible study po. 8:30 na pero nanatili pa rin kayo kasi iba yung saya nito eh. Iba yung saya ng itong Bible study, yung may natatanggap ka sa Word of God. Ibang saya niyan. Grabe ang impact niyan sa buhay ng Kristiyano. Ako, habang nagtuturo, grabe yung impact niyan sa akin. Kasi ito yung, kumbaga, buhay na natin to eh, itong ating pag-aaral. Kumbaga, ito yung ating saya, mga kapatid. To live is Christ and to die is gain. Thank you po, attorney. Di ba? Katagumpayan yung ating kamatayan, mga kapatid. Wala pa naman tayo, hindi pa naman tayo, mga kapatid. May mga kapatiran tayong may mga sakit. We are still praying for them na the Lord will give them strength, mga kapatid. At ang Panginoon mag-extend ng kanilang buhay kung sakali para magamit pa sa gawain. Tuloy lang po. I am praying for those who are sick as well, or praying for our friends or believers na mayroong karamdaman, and the Lord will strengthen them physically para magamit sa Panginoon. Okay? So, thank you po sa inyong time. I'm happy, mga kapatid, na nag-enjoy tayo ngayon sa Word of God, at which is napakasarap po ng ating inaral. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po ng madami sa inyo pong pagtiyaga. Salamat po ng marami sa inyo pong pag-join. It's already 8:34, mga kapatid. So thank you po sa inyo. Salamat sa mga nag-comment, nag-share po ng kanilang mamadid. I hope may natutunan po kayo ngayong gabi sa ating pong inaral tungkol po sa outer darkness. Okay? Next week po, ang bilis ng oras. Oo nga po eh. Ang bilis ng oras, grabe, no? Parang, pwede kaya tayong hanggang magdamag? Pwede kaya yun, no? Kumbaga, hindi ka nag-isip ng work, ng business, magdamag lang na aral, no? Ang sarap nun, mga kapatid. Okay? So, ayan. Next week po, abangan po ninyo kasi ituturo ko po, mga kapatid, ang heavenly places. Ano bang mukha ng heavenly places? Ano ba yung mukha ng lugar na pupuntahan natin? Sino ba ang pupunta doon? Gaano ba kaganda yung pangako ng Diyos na yon? Yan po yung series kasi tapos na tayo sa hell, which is traditional hell. Dinibunk natin ang traditional hell.
Outer Darkness. Next week po, isi-share ko po sa inyo, magkaroon tayo ng series, mga kapatid. Bakit sinabi ni Paul, having my desire to depart and to be with Christ, which is far better? Ano bang mukha ng far better na ito? Abangan po ninyo yan sa susunod po na linggo ng ating study. Okay? So thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. Good night po sa inyong lahat, mga kapatid. God bless. God bless po.